Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ngayon YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig maglebak-lebak na tang with evidence. Ako sumuka na ang isang kongresista. Rason pumirma sa impeachment, binulgar. Milyones ang kapalit. Nako mga kabibig, usap-usapan itong pinost ni Dare to Ask ay isang Facebook account kung saan pinakita sa video na budget pondo ang dahilan sa pagboto ng yes sa impeachment ni Caloocan 2nd District Representative Mitch Calahun Uy. This speech was delivered during TUPA distribution. She was appointed by the President Duterte as the Executive Director of the Council for the Welfare of Children, an attached agency of the Department of Social Welfare and Development from 2017 to 2021. At least, nag-real talk siya na pondo ang dahilan ng kanyang boto. Walang paninindigan. Mas maraming pabor kasi nga tatanggalan ka ba naman ng budget or pondo. Pumapalakpak ang mga tao para wala silang mawalan ng ayuda. Ayuda Nation. TUPA distribution po palang ito may AKAP, AIX, MAIT at FARM pa. So madami palang kabibig ang mga tawag dito, ang mga ayuda program ng gobyerno. So eto kabibig, panoorin natin at kayo na ang bahalang humusga. Kayo na ang bahalang mag-analyze kung may punto ba ang kongresista, tama lang ba ang kanyang rason kung bakit siya pumirma? Ay eto na. Wag na nating tagalan ang pagpapakita ng video na kung saan in-explain niya ng mabuti kung bakit siya pumirma. Nako, eto na. Ito yung trending na video. Kung pabor ba tayo, kasi hindi naman ako magdidesisyon ng sarili ko lang. Tama ba? Hindi naman ako kinatawan ng Distrito 2 para hindi ko tanongin kung ano yung kinakatawan ko. Tama po ba ako doon? Kaya tinanong ko, alam niyo po ba sa totoo lang, mas marami sa kanila ang pabor sa impeachment. Ayan, kasi po ganito, alam naman natin, hindi na ako magpapaka-ipokrito sa inyo. Hindi na ako na kapag tayo ay hindi kasama sa majority, karamihan na nangyayari, karaniwan na nangyayari, nawawalan ng pondo. Tama po ba ko doon? Baka mamaya, pag bumoto ko ng impeachment, hindi na natin ito maituloy. Di ba? Kasi yung pondo inilaan dito, baka makuha na. Di ba? Nakukuha po ninyo. So, ano po ba? Kung kayo po ang nasa kalagayan ko, kasi nga, desisyonan ko to, o hindi ko to desisyonan, may masasabi at masasabi yung kalaban. Tama po ba ko? So ano mas iisipin ko? Ako na lang ang sasalo. Lahat ng mga pambala niya. Diba? Pero ang importante, nasalig ko yun para hindi kayo mawalan. Hala, yun ang kanyang rason mga kabibig. Siya lang daw ang sasalo sa mga bashers, basta lang may maibigay na ayuda. So, tinuturuan natin ang Pilipino na maging dependent, na maging lazy people, na ang buhay ay para sa ayuda lang, ang gobyerno ay more on ayuda. Uy, ang pangit mga kabibig. Parang parang pinakokonsensya niya ang mga tao ba na, sige, kung hindi ako pipirma, hindi matutuloy itong mga akap-akap o itong mga programa, itong pera na to. Walang ganun yung kanyang explanation. So, pumirma na lang ako para may pondo tayo. Alam mo naman, pag hindi ka sa gobyerno, hindi talaga i-release o hindi ka mabibigyan. So, ang iniisip ko ay sa inyo. Bahala na yung mga bashers. Ako ang titirahin sa mga bashers. Kaya ko ang mga bashers. Pero ang iniisip ko, kayo. Kaya patuloy pa rin ang ayuda. Nako, kalerki. May pandemic ba para palaging may ayuda? Okay lang ba sa ating mga Pilipino na, kalerki naman, no?
again ba, panoorin ulit natin yun. Parang, hindi ko gusto. Hindi ko gusto yung explanation ni Madam. Parang pinamumukha tayong mga, anong tawag dito, patay gutom. Kung pabor ba tayo, kasi hindi naman ako magdidesisyon ng sarili ko lang. Tama po? Hindi naman ako kinatawan ng Distrito 2 para hindi ko tanongin kung ano yung kinakatawan ko. Tama po ba ako doon? Kaya tinanong ko, alam niyo po ba sa totoo lang, mas marami sa kanila ang pabor sa impeachment. Ayan, kasi po ganito. Alam naman natin, hindi na ako magpapaka-ipokrito sa inyo. Hindi na ako na kapag tayo ay hindi kasama sa majority, karamihan na nangyayari, karaniwan na nangyayari, nawawalan ng pondo. Tama po ba ko doon? Baka mamaya, pag bumoto ko ng impeachment, hindi na natin ito maituloy. Di ba? Kasi yung podong inilaan dito, baka makuha na. Di ba? Nakukuha po ninyo. So, ano po ba? Kung kayo po ang nasa kalagayan ko, kasi nga, desisyonan ko to, o hindi ko ito desisyonan, may masasabi at masasabi yung kalaban. Tama po ba ko? So, ano mas iisipin ko? Ako na lang ang sasalo lahat ng mga pambala niya. Di ba? Pero ang importante, nasalig ko yun para hindi kayo mawalan. So, maghintay tayo ng official statement kung ano ba ang ibig sabihin ni, sino ba ito? Sino ba to? Si Caloocan 2nd District Representative Mitch Calahun or Calajun Uy. Ito daw ay tupa distribution. So, maghintay tayo ng kanyang official statement kung ito ba ay patungkol sa impeachment. Ito ba yung pagpirma nila sa impeachment, mga kabibig. Na kung hindi pipirma or pipirma para sa impeachment, may mga budget talaga sila. Ay, naku mga kabibig. Heto pa ang isang video na gusto kong ipapanood sa inyo mga kabibig. Duterte Youth Party List meron din siyang ibinulgar na hindi ka nais-nais mga kabibig. So ito, manood tayo mga kabibig. And maliban dyan, kaya nga sinabi kong two birds in one stone, pagdating ng impeachment, pagkaka-impeach nila kay Sara Duterte, una, natabunan yung BICAM at lahat ng problema ng bansa na dapat yun ang tinatakel sa Kongreso. Pangalawa, ang balita natin dyan, kaya pinatawag sa Romualdez Hall, nagpangakuan at nagbigayan ng mga pondo sa mga kongresistang pipirma. Kasi alam nyo, bakit ka pipirma dyan? Diba? Alam mo na majority ng iyong distrito at probinsya, gusto si Sara Duterte. At yung kaso kay Sara Duterte, hindi pa nahihiring, hindi pa nadidiscuss sa Kongreso. So bakit ka pipirma ng mabilisan nung pinatawag ka? Yan daw ang isang dahilan, sabi ng ibang mga kongresista na kaibigan natin, nagkapangakuan ng pondo at ng pera. Ang masabi ko dyan, kung pwede lang talaga magbura, ang kakapal naman ng mga pagmumukha natin sa Kongreso. Oo nga. Oo. Na yung pinagkakatiwalaan ng taong bayan, si Pangulong Rodrigo Duterte, hiniring natin, dinudurog natin sa Quadcom, at yung pinagkakatiwalaan pa rin ng taong bayan ngayon 2022 naman, Vice President Sara Duterte, inimpeach pa natin. Tama. Pinagkakatiwalaan sila ng taong bayan. Hindi, yung sinasabi nyo, betrayal of public trust. Nasa kanila yung public trust. Correct. Nasa kanila yung tiwala. Kung merong betrayal of public trust sa gobyerno, ito yung mga mandarambong ng bilyon-bilyong piso. Grabe. Sa Kongreso at yung mga kaalyado ng NPA na terorista sa Kongreso. Sila ang mga tunay na traidor sa ating gobyerno at sa ating bayan na dapat tinatanggal. Kaya lang, ang pinagtulungan ninyo ay yung pinagkakatiwalaan pa ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga po, ang hiling ng Duterte Youth Party List sa ating mga Duterte supporters at sa taong bayan, tandaan ninyo yung pagmumukha nitong 215 na ito na kongresista, kahit kaibigan pa natin yan, kahit ninong at ninang pa natin yan, kahit mga nakasama pa natin yan, bakit kayo pumirma
sa impeachment ng pinagkakatiwalaang government official sa bansa, sa kasaysayan ng bansang ito, nang hindi nyo chinecheck man lang kung ano talaga yung mga detalye ng kaso niya, hindi na hearing. Correct. Pangalawa, anong akala ninyo? Okay lang to, hindi halata to ng taong bayan kasi ang dami natin. Nagkakamali kayo dyan, tatandaan namin lahat kayo. Lahat ng distrito ninyo, lahat ng tinatakbuhan nyo ngayon 2025, tatandaan namin. At And take note, mga kabibig, ha, sa Mindanao nga at Visayas, wala na. Delikado na yung mga tumatakbong kongresista ngayon, nagpare-re-elect ng mga kongresista, natatakot na. Yung iba, talagang binash ng todo ng sambayan ng Pilipino. And they keep on bashing this congresswoman and men every day. Simula kahapon hanggang ngayon. Talagang yung iba, pinoponit na yung mga tarpaulins, sinusugod na ng bahay, tinabunan ng tae daw, sabi ng mga ibang yung iba, parang sabi niya, ay, iboboto ko sana ito, pero nung nalaman kong pumirma para sa impeachment ni BP Sara, hindi na namin siya iboboto. Buong pamilya, buong angkan, hindi na boboto sa kanya. Yung mga ganun, mga kapibig ba, sayang, no? Kasi sa lahat, sa dami ng mga ginawa mo bilang kongresista sa inyong lugar, parang ang conclusion ng mga tao, yung pumirma ka sa impeachment. Yung doon nakikita ng mga tao, tumatanggap pala. Kung totoo ha, kasi sinabi dito tumatanggap pala, gusto pala niya ng pera, naku po, grabe kurakot. Yun ang mga sentimiento ng ating mga netizen, mga kabibig. Yun, bakit kayo pumirma sa impeachment sa pinagkakatiwalaang government official according to Ronald Cardema? Gaganti ang taong bayan para kay Sara Duterte at kay Rodrigo Duterte sa lahat ng pinaggagawa ninyo sa pamilya Duterte na sila ang nagdala ng tunay na pagbabago sa bansang ito, tinarantado nyo si Pangulong Duterte at si Sara Duterte. Ito kabibig ba? O opinion ko lang ito, no? Hindi ba kung ang mga kongresista ay para sa bayan, noong ibinulgar ni Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab yung blankong BICAM, di ba kung ikaw ay isang responsableng kongresista, dapat sinuportahan mo si Pangulong Duterte at si Congressman Ungab. Pero hindi. Konting mga kongresista lang ang nagsasabi na may blankong BICAM report. Pero yung iba, tumahimik lang. Ayaw makialam. Pero ngayon, nakita ang mga pangalang pumirma sa impeachment, doon nag-conclude ang mga tao, hindi mapagkatiwalaan. Para saan? Para sa dagdag na pondo, para sa political survival ninyo, wala kayong mga utang na loob Agoy. sa mga tunay na pinagkatiwalaan ng taong bayan na nagpoprotekta sa taong bayan laban sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Ito ang pamilya Duterte. So, mga kapibig, ano ang iyong opinion dito? Ano ang iyong reaksyon sa mga napanood nating video? Tulad ng video na kung saan si Caloocan Second District Representative Mitch Calahon, totoo man ito or hindi. So, kailangan nating maghintay na official statement niya. Kung talagang sinabi ba niya ito, kung talagang it's all about impeachment ba? So, because based sa video, ang sinabi niya, kung hindi ako pipirma sa impeachment, yung mga pondo na ito ay hindi na hindi tayo makaka-experience or wala tayong pondo. Yung mga kabibig ba? So, grabe no? Ito naman ang komento ng mga netizen after na nakita ang video. Sabi ng ilang netizen na, grabe naman, pinagpalit nyo ang inyong dangal ng dahil lang sa milyones na pera. Ito pa ang sinabi ha. Basahin ko mga kabibig ha. Ito Ito ba? So, kinokonsente mo ang mga masamang gawain ni Tambawaldas kahit mapahamak ang matitinong naglingkod sa bansa. Hindi ka matinong lingkod ng bayan at iyon ang nakakatakot sa future ng bansa at mamamayan. Hindi porket iyong ang gusto na nakarami, iyon na ang tama. Dapat maging mabuti kayong example like VP Sara na kahit ginigiba na ang pagkatao, din nababayaran ang prinsipyo dahil iyon ang magiging mabuting pinuno ng bansa. Ito pa. Congressman
naman yan, nakakahiya itong si Kuan. Yung unang video ba, you don't deserve seat in the Congress. Mukhang pera, ang dami mong ginalit dyan. Ekis ka na ngayon. Bulok na pananindigan. Ma'am, Congressman, nasa batas po na mayroon kayong 17 million every year na allocated sa lahat ng congressman and congresswomen. Ko, grabe, liit na natanggap sa ayuda compare sa voters. Yun mga kabibig, yun ang komento ng mga tao tungkol sa nakitang video ng ni Caloocan 2nd District Representative Mitch Calahun or Calajun Uy. Well, maghintay tayo ng kanyang statement tungkol dito. Well lang po mga kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.